Ang isang espiya na nagngangalang Twilight ay kinailangang bumuo ng isang pamilya na may isang babae at isang bata upang makumpleto ang kanyang misyon. Sa hindi inaasahan, ang babaeng nahanap niya ay nagkataon na isang assassin at ang maliit na batang babae na kanyang inampun ay may isang superpower. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, kinailangang halikan ni Twilight ang kanyang peking asawa sa publiko. Pero sa bandang huli, may in love ba sila sa isa't isa? Sabay-sabay nating alamin ito sa kwento. Si Twilight ay binigyan ng assignment na lumapit kay Desmond, isang opisyal ng Astanya. Si Desmond ay maingat sa lahat ng bagay, at halos hindi pumunta kahit saan maliban sa Eden Academy kung saan pumapasok ang kanyang anak. Ngunit ang pagpasok sa Eden Academy ay napakahirap. Dahil ito ay isang marangyang paaralan, maraming mahigpit na kinakailangan sa pagpapa-enroll, isa na rito ang pagkakaroon ng isang perpektong pamilya. Kaya naman, hiniling ng superior kay Twilight na bumuo ng pamilya sa loob ng 1 linggo at gamitin ang bata para makapasok sa Eden Academy. Nagrente na lang muna ng bahay si Twilight, na nagkukunwaring psychiatrist. Pagkatapos nito, pumunta siya sa orphanage para mag-ampun ng matalino na bata, para madali siyang makapasok sa Eden Academy. Para mawala ang pinakamakulit na bata, nagmamadaling ipinakilala ng orphanage director si Anya kay Twilight. Sa totoo lang, hindi ordinaryong bata si Anya. Nakuha niya ang telepathy sa isang lihim na eksperimento. Pagkatapos nito, nababasa niya ang isip ng iba. Si Anya ay sabik na maampun, kaya't binasa niya ang mga tamang sagot sa isip ni Twilight upang makapasa sa pagsusulit sa katalinuhan, na matagumpay na naampun. Di nagtagal, nalaman ni Anya na si Twilight ay isang espiya sa pamamagitan ng kanyang superpower. Mahilig siyang manood ng mga karton na espiya, at interesado siya sa buhay espiya ni Twilight. Pagkalipas ng ilang araw, nakuha ni Twilight ang pagsusulit ng Eden Academy mula sa kanyang mga kasamahan, at matiyagang tinuruan si Anya. Sa wakas, nakapasa si Anya sa written test. Ngunit may susunod na interview, na talagang imposibleng makapasa ang isang pamilyang may nag-iisang magulang. Dahil dito, kailangan niyang maghanap ng babaeng handang magpalaki ng anak at magpakasal sa kanya. Samantala, isang babaeng nagngangalang Yor ang nag-aalala tungkol sa pagiging single. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, nagtatrabaho siya sa gobyerno, ngunit sa katunayan, siya ay isang assassin. Palaging tinatawanan siya ng mga kasamahan ni Yor dahil sa pagiging single, at hinihimok din siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Yuri na magpakasal din. Isang araw, aksidenteng nasira ni Yor ang kanyang damit para sa party sa kanyang misyon. Nang sumugod siya sa tindahan ng tailor, nakasalubong niya si Twilight, na dinadala si Anya para bumili ng damit. Pareho nilang iniisip na may magagandang katangian ang isa. Nang marinig ang kanilang iniisip, agad na sinabi ni Anya na nais niya ang isang ina. Sa puntong ito, hiniling ni Yor kay Twilight na maging kanyang pansamantalang kasintahan sa party ngayong gabi. Sumang-ayon si Twilight. Bilang kapalit, kailangang magpanggap ni Yor bilang nanay ni Anya sa interview sa pagpasok. Bago ang party, si Twilight ay itinalaga sa isang misyon upang tapusin ang kalaban. Upang makapunta sa party ni Yor sa oras, wala siyang oras upang linisin ang mga mantsa at dumating sa party na puno ng dugo. Pagkatapos ay nagsisinungaling siya na siya ay isang psychiatrist, at pinuntahan ang isang baliw na pasyente. Humanga si Yor sa kanyang kabaitan, iniisip na ito ay maaaring isang magandang pagpipilian na pakasalan siya. Nang matapos ang party, umuwi si Twilight kasama si Yor, hindi inaasahan na sinusundan sila ng mga kasabwat ng kaaway. Habang pinoprotektahan niya si Yor, nagsisinungaling si Twilight na ito ay isang paraan ng paggamot para sa sakit sa pag-iisip at sila ang kanyang mga pasyente. Hindi siya tinanong ni Yor, sa halip, inihayag niya ang kanyang intensyon na pakasalan siya. Kailangan din ni Twilight ng asawa kaya pumayag naman agad. Upang makagawa ng isang romantikong panukala, direkta siyang naghagis ng granada upang durugan ang kalaban, inilagay ang pull tab sa kamay ni Yor bilang singsing. Matapos malutas ang problema, kumuha sila ng lisensya sa kasal, at opisyal na lumipat si Yor sa bahay ni Twilight at Anya. Tuwang-tuwa si Anya dahil nalaman niyang killer si Yor sa pamamagitan ng telepathy. Napakagandang grupo na binubuo ng isang espiya at isang assassin. Habang sila ay naging isang pamilya, nagsimulang pag-aralan ni Twilight ang interview ng Eden Academy. Ayon sa impormasyong kanyang narinig, inilista niya ang lahat ng mga paraan upang harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon upang makapasa sa mahigpit na interview. Alam ni Twilight na nagsisimula na ang interview sa pagpasok ng mga estudyante at kanilang pamilya sa akademya.
Ang mga guro ay hindi lamang nagmamasid sa bawat galaw ng mga mag-aaral sa lahat ng oras, kundi pati na rin ang pag-uugali ng mga magulang. Naniniwala ang mga guro na ang mga pamilyang may eleganteng pag-uugali lamang ang kwalipikadong makapasok sa maharlika na Eden Academy. Ang pamilya ni Twilight ay naglalakad sa paaralan ng mahinahon at maaliwalas, na umaakit sa atensyon ng guro. Upang kumpirmahin kung kwalipikado si Anya, sinasadya ng guro ang isang pagsubok sa isang mag-aaral na nahulog sa tubig upang makita kung magkukunwaring hindi nila ito nakikita, o madudumihan ang kanilang magagandang kasuotan upang matulungan ang mag-aaral. Hinugot ni Twilight ang estudyante mula sa tubig, ngunit nadudumihan ang kanyang damit na ikinadismaya ng guro. Kaya balak nilang i-cancel ang interview ni Anya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulaan ni Twilight ang sitwasyong ito at naghanda ng mga ekstrang damit para sa kanyang pamilya na mapalitan, na matagumpay na nakapasa sa pagsubok. Pagkatapos, isang grupo ng mga hayop ang isinaayos na sumugod sa akademya upang subukan ang lahat ng reaksyon ng mga pamilya kapag nahaharap sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Gayunpaman, ang isang maling instruction ay nagpapatakbo ng mga hayop ng ligaw at hindi mapigilan, na iniiwan ang mga mag-aaral at mga magulang sa gulo. Sa kritikal na sandali, si Yor, upang maprotektahan si Anya, ay nakipagharap sa pinuno ng mga hayop sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, na matagumpay na napahinto ang mga hayop. Bilang tugon, nagsisinungaling si Yor na natutunan niya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang klase sa yoga, kaya nalutas ang krisis. Ang pagganap ng pamilya ni Twilight ay lubos na nakumbinsi ang guro. Sa kasunod na question and answer session, nakuha ni Anya ang mga tamang sagot gamit ang kanyang superpower at pumasa sa interview. Hindi nagtagal, natanggap ng pamilya ni Twilight ang admission letter ni Anya. Naghahanda si Twilight ng isang masaganang hapunan at tinawag ang kanyang kasamahan, na nangongolekta ng impormasyon para sa kanya, upang magdiwang ng magkasama. Sa hapagkainan, ipinangako ni Twilight na sasagutin ang isa sa mga kagustuhan ni Anya. Sinabi ni Anya na gusto niya ang pagganap ng isang espiya na pumasok sa kastilyo upang iligtas ang prinsesa sa isang espiya na karton, na gusto niyang maging prinsesa na iniligtas ng isang espiya. Upang matupad ang hiling ni Anya, kinailangang gamitin ni Twilight ang misyon bilang isang dahilan, upang hilingin sa organisasyon ng espiya na magrente ng kastilyo ng amusement park at magpadala ng malaking bilang ng mga tao upang kumilos bilang mga kalaban. Sa sandaling ito, nakalubog pa rin si Yor sa saya ng pagpasok ni Anya sa Eden Academy. Sa sobrang lasing, hindi niya napapansin na si Twilight, na kayang magrente ng buong amusement park, ay hindi isang ordinaryong doktor. Si Anya ay gumaganap bilang isang prinsesa na nakakulong sa kastilyo at hiniling kay Twilight na iligtas siya. Ang ibang mga espiya ng organisasyon ay lahat ay humanga kay Twilight, at sa tingin nila ito ay espesyal na plano ni Twilight, kaya medyo seryoso sila sa role-playing. Samantala, ang lasing na si Yor ay nagdudulot ng maraming problema para kay Twilight. Sa kabutihang palad, si Twilight ay may kakayahan, at sa wakas ay nailigtas si Anya. Si Twilight ay pinapagalitan ng kanyang superior dahil sa sobrang paggamit ng pera. Bukod dito, sinabi rin ng superior kay Twilight ang mga dapat at hindi dapat gawin para sa susunod na hakbang ng kanyang misyon. Bagamat matagumpay na nakapag-enroll si Anya sa paaralan, napakahirap pa rin para kay Twilight na mapalapit sa chairman na si Desmond, dahil dumadalo lamang siya sa social meeting ng mga magulang ng superior students. Para maging superior student, dapat makakuha si Anya ng 8 Stella Stars. Nakikita na si Anya ay inaantok ang mukha kapag nag-aaral, nagpa siya si Twilight na maghanap ng iba pang mga pamamaraan. Samantala, kinikilala ng isang grupo ng mga gangster ang uniforme ni Anya ng Eden Academy. Dahil karamihan sa mga estudyante sa akademyang ito ay mga maharlika, kinikidnap nila si Anya nang hindi nakatingin si Yor, na naglalayong makakuha ng mataas na ransom. Bilang isang nangungunang assassin, mabilis na napansin ni Yor ang paggalaw ng mga kidnapper at hinabol sila. Ang mga gangster ay walang kapantay kay Yor at agad silang natakot. Nawala ang takot ni Anya pagkatapos makita ang mga cool na galaw ni Yor, na hinihiling kay Yor na turuan ang kanyang martial arts. Nag-aalala si Yor na baka hindi siya maaaring maging isang kwalipikadong ina. Matapos makuha ang papuri ni Anya, nagpa siyang turuan si Anya kung paano protektahan ang sarili. Hindi nagtagal ay nakaisip na ng panibagong plano si Twilight para makalapit kay Desmond. Nagawa niyang ayusin ang bunsong anak nina Anya at Desmond na si Damian na magkaklase, sinusubukang mapalapit kay Desmond sa pamamagitan ni Damian. Nalaman ni Anya ang plano ni Twilight sa pamamagitan ng kanyang superpower at gustong tulungan si Twilight sa kanyang misyon.
Sa kanyang pagpasok sa paaralan, naghahanap siya ng mga pagkakataon upang lapitan si Damian, na naging kasing yabang ng ibang maharlika mula noong murang edad. Dahil alam niyang anak lang ng doktor si Anya, hinamak niya ito, pinagtatawanan pa si Anya kasama ang mga kasamahan nito. Binalaan ni Yor si Anya na huwag basta-basta sumuntok sa ibang tao, at ang pagharap sa kahihiyan na may ngiti ay tanda ng pagkamature. Pilit nang umiti si Anya bilang tugon kay Damian, na nakakuha ng atensyon ng kaklase niyang si Becky. Iniisip ni Becky na si Anya ay kumikilos ng mas mature kaysa sa iba pang mga kaedad, kaya nagpa siya na makipagkaibigan kay Anya. Si Damian, gayunpaman, ay galit sa ngiti ni Anya, at patuloy na tinutukso si Anya. Sa wakas, hindi na nakatiis si Anya at sinaktan si Damian. Ang pag-iyak ni Damian ay nakakuha ng atensyon ng guro. Sa gayon ay pinarusahan si Anya at nakakuha ng Tony Trust Bolt. Sa akademyang ito, ang mga mag-aaral na makakaipon ng 8 Tony Trust Bolts ay aalisin sa paaralan. Sobrang pinagsisisihan ni Yor ang pagtuturo kay Anya ng martial arts, at si Twilight ay ganap na nawasak. Hindi niya inaasahan na si Anya ay hindi lamang nakakuha ng Tony Trust Bolt sa unang araw ng paaralan, ngunit nasira din ang kanyang relasyon kay Damian. Hindi pa naranasan ni Twilight ang ganitong pag-urong mula nang siya ay naging isang nangungunang espiya, at kailangan niyang maghanap ng lunas. Kinabukasan bago pumasok sa paaralan, inutusan niya si Anya na humingi ng tawad kay Damian at makuha ang kapatawaran. Upang maiwasan ang mga aksidente, nagbalat kayo si Twilight bilang isang empleyado ng paaralan upang manatili sa tabi ni Anya. Ngunit ang kanyang pagbabalat kayo ay hindi gumagana para kay Anya, na may kakayahang magbasa ng isip. Alam ni Anya na ang kanyang biglaang kilos ay nagdulot ng problema para kay Twilight, at determinado siyang humingi ng tawad kay Damian. Si Damian, na ipinanganak sa isang maharlika na pamilya, ay hindi pa nakatagpo ng sinumang nagtrato sa kanya ng walang pakundangan gaya ni Anya. Naging interesado siya kay Anya, iniisip din niyang napaka-cute ni Anya. Sa sandaling ito, napansin ni Twilight na ang kaklase ni Anya, si Becky ay patuloy na pinipigilan si Anya na humingi ng tawad kay Damian. Sa tingin niya ay kasalanan ni Damian kahapon, at puno ng sama ng loob kay Damian. Upang hindi masira ang plano, dali-daling ginamit ni Twilight ang broadcast para akayin si Becky palayo. Sinamantala ni Anya ang pagkakataong humingi ng tawad kay Damian habang umiiyak. Ang kaibig-ibig na mukha ni Anya ay umantig sa puso ni Damian, ngunit tumanggi siyang tanggapin ang paghingi ng tawad ni Anya habang tumatakas. Ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na aminin ang kanyang nararamdaman kay Anya. Ang misyon na makipagkaibigan kay Damian ay isang kumpletong kabiguan. Napilitan na lang na subukan ni Twilight na sanayin si Anya na maging superior student, para mas mapalapit siya kay Desmond sa social meeting ng mga magulang ng superior students. Sa gabi, nang tinuturuan ni Twilight si Anya, sinubukan ni Anya na makuha ang mga sagot mula kay Twilight sa pamamagitan ng telepathy, ngunit natuklasan lamang ang isang komplikadong operasyon ng espiya. Ang daming impormasyon ang gumugulo sa isipan ni Anya. Mas nakakatakot si Yor. Habang tinuturuan niya si Anya sa matematika, iniisip niyang hatiin ang mga bangkay para kumpirmahin ang sagot, na ikinatakot ni Anya. Nakonsensya si Anya sa kanyang sarili na hindi magaling sa pag-aaral, nagbubuntong hininga na wala siyang silbi at nagtatago sa kanyang silid. Nang makitang malungkot si Anya, pinayuhan ni Yor si Twilight na turuan siya sa tamang paraan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Twilight na determinado siyang gawing isang nangungunang estudyante si Anya kaya wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Anya. Gusto niyang makausap si Anya tungkol sa pag-aaral nito. Ngunit pagdating niya sa silid ni Anya, nakita niyang nakatulog si Anya sa kanyang mga libro. At si Anya ay nagsasalita pa rin sa kanyang pagtulog, "Para sa aking ama, gusto kong makuha ang first place." Sa pagkakita nito, labis na nagpapasalamat si Twilight. Samantala, isang organisasyon ng Astanya ang naghahanap kay Twilight. Mayroong grupo ng mga tao na tinatawag na Secret Police sa organisasyong ito, na ang tungkulin ay hanapin ang mga espiya ng Westalis, at si Twilight ang kanilang pangunahing target. Sa kanila, may isang bagong dating na may mahusay na kapasidad sa trabaho, na nakababatang kapatid pala ni Yor, si Yuri. Lumaki si Yuri kasama si Yor at determinado siyang bigyan siya ng masayang buhay. Kaya naman, sinasadya niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang secret police kay Yor. Si Yor ay may parehong ideya. Upang mapakain si Yuri, siya ay naging isang assassin. Kamakailan lang, nabalitaan ni Yuri na ikinasal na si Yor. Nagpasya siyang makipagkita sa kanyang bayaw.
Sina Yor at Twilight ay nagpapanatili ng banayad na distansya sa lahat ng oras, maging hindi sila naghahawak kamay. Siya ay natatakot na mailantad ang kanyang kasunduan kay Twilight, humihiling kay Twilight na maging mahinahon. Kung ikukumpara sa kaba ni Yor, mas concerned si Twilight sa trabaho ni Yuri. Inimbestigahan na pala ni Twilight ang pagkakakilanlan ni Yor at Yuri. Sa pagsisiyasat, natuklasan niya na si Yuri ay malamang na isang secret police, kaya nagpasya siyang kunin ang pagkakataong ito upang kumpirmahin ito. Di nagtagal, nakumpirma ni Twilight ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang secret police sa isang pakikipag-usap kay Yuri, habang si Yuri ay nakatutok sa pagtingin ng personalidad ni Twilight, kaya hindi niya ito namamalayan. Sa pagbisita, napansin ni Yuri na nahihiya si Yor habang hinawakan niya ang kamay ni Twilight, na agad na naghinala sa kanilang kasal at hinihiling sa kanila na patunayan ang kanilang relasyon sa isang halik. Lumapit si Twilight kay Yor para hindi mabunyag ang katotohanan. Si Yor, na hindi pa nai-inlove, ay umiinom ng kalahating bote ng red wine bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na yakapin si Twilight. Sa huli, hindi pa rin naglakas loob si Yor na halikan si Twilight. Ngunit hindi niya sinasadyang sinampal ang kanyang kapatid nang lumapit ito upang pigilan siya sa pakikipaghalik kay Twilight, kaya naniwala si Yuri na talagang gusto ng kanyang kapatid si Twilight. Tapos umalis na siya. Bagamat maagang natulog si Anya kagabi, nalaman pa rin niya ang nangyari sa pamamagitan ng telepathy kinabukasan. Nanghihinayang siya na hindi siya nakatagpo sa pagitan ng secret police at ng espiya. Bilang karagdagan, may ibang naririnig si Anya sa isip ni Twilight. Naging mapaghinala si Twilight sa biglaang pagkapuot ni Yuri, at nag-aalala tungkol sa maaaring paglapit ni Yor sa kanya sa pakikipagtulungan sa mga secret police. Nagsisimulang mag-alala si Anya na ang hindi mapalagay na pamilyang ito ay mawawasak. Upang malaman kung alam ni Yor ang pagkakakilanlan ni Yuri o hindi, si Twilight ay palihim na naglalagay ng nakatagong mikropono sa damit ni Yor. Bagamat napansin niyang walang kakaiba sa mga salita at kilos ni Yor, hindi pa rin sigurado si Twilight at tinawagan niya ang kanyang kasamahan sa espiya. Nagbihis sila bilang secret police at inakusahan si Yor ng pag-espiya, na nagpaplanong arestuhin si Yor. Alam ni Twilight na ang ganitong akusasyon ay hindi lamang makaka-impluwensya kay Yor, ngunit makakaapekto rin sa trabaho ni Yuri dahil sa kasong ito. Maaalis lamang ni Yor ang hinala sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Yuri bilang isang secret police. Ngunit ang pagtutol ni Yor ay nagpapakita na halatang wala siyang alam tungkol sa pagkakakilanlan ni Yuri. Ito ay ganap na nag-aalis ng mga pagdududa ni Twilight at sinabi niya sa kanyang kasamahan na nakakuha siya ng maling impormasyon, na humihiling sa kanila na palayain si Yor. Matapos patunayan ang pagiging inosente ni Yor, nakonsensya si Twilight sa kanyang hinala sa kanya. Hinubad niya ang kanyang disguise at pumunta para sunduin si Yor mula sa trabaho. Sa matamis na ngiti ni Yor ay mas lalong nakonsensya si Twilight. Tahimik niyang inalis ang nakatagong mikropono sa mga damit ni Yor at pinagdurog ito, nagpas siyang huwag ng maghinala sa magandang babaeng ito. Isang araw, nabalitaan ni Anya na kung makuha niya ang MVP sa dodgeball tournament, makakakuha siya ng isang Stella Star. Dahil dito, nakikiusap siya kay Yor na tulungan siyang pagbutihin ang kanyang kakayahan. Hindi man sanay si Yor sa dodgeball, magaling siyang maghagis ng katawan, kung saan wala man lang pinagkaiba sa kanyang opinyon, kaya agad siyang pumayag. Sa ilalim ng patnubay ni Yor, sa lalong madaling panahon si Anya ay naging mas mahusay at nakaramdam siya ng labis na kumpiyansa tungkol sa laro. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Sa araw ng kompetisyon, may dalawang klase ang maglalaban-laban. Ang panuntunan ay kailangang saluhin ng kakumpetensya ang bola bago ito tumama sa kanya o kung hindi ay maaalis siya. Kung ang lahat ng mga manlalaro ng isang koponan ay naalis, ang pangkat na ito ay idedeklarang natalo sa laro. May isang nangungunang manlalaro sa kabilang klase, na mas malakas kaysa sa mga karaniwang bata. Siya ay nanalo sa lahat ng uri ng mga laro ng bola mula noong siya ay maliit, na nagpapakita ng kamanghamanghang lakas mula pa sa simula. Maya-maya, si Anya at Damian na lang ang natira sa field. Sa sandaling ito, aksidenteng natumba si Anya. Kinukuha ng kalaban ang pagkakataong umatake. Gustong makuha ni Damian ang Stella Star, ngunit hindi mapigilan ng kanyang katawan ang pag-block ng shot para kay Anya. Ang sakripisyo ni Damian ay pumukaw sa fighting spirit ni Anya, at gusto niyang talunin ang kanyang kalaban gamit ang kakaibang shot na natutunan mula kay Yor. Bilang resulta, nadulas si Anya at naalis sa laro. Sa kabutihang palad, ito ay isang chismis lamang na ang mananalo ay makakakuha ng isang Stella Star.
Sa huli, walang makukuha ang nanalo. Ngunit si Twilight ay medyo nababalisa tungkol sa katotohanan na hindi nakuha ni Anya ang mga star, dahil hinihiling sa kanya ng kanyang superior na makakuha ng 8 star si Anya sa loob ng 4 na buwan. Nabalitaan niyang may mga estudyanteng nakakuha ng mga star sa pamamagitan ng paglilingkod bilang mga voluntaryo, kaya agad niyang dinala si Anya sa volunteer center. Iniisip ni Twilight na madaling mahawakan ni Anya ang mga gawang ito dahil hindi ito nangangailangan ng mga talento. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ginulo ni Anya ang sentro ng voluntaryo, na nagdulot ng kabiguan muli sa plano ni Twilight. Sa sandaling ito, aksidenteng nahulog sa pool ang isang batang lalaki at walang nakaalam dito maliban kay Anya. Naririnig niya ang batang lalaki na humihingi ng tulong sa kanyang isip sa pamamagitan ng telepathy. Kaagad, nagsinungaling siya kay Twilight na makukuha niya ang mga star sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kompetisyon sa paglangoy, pagkatapos ay tumalon sa tubig upang iligtas ang bata. Bilang isang bata, napakaliit pa niya para iligtas ang bata. Sa wakas, si Twilight ang nagligtas sa kanila. Upang itago ang kanyang telepathy, nagsinungaling siya na napagmasdan niya ang panganib ng mga bula sa tubig, na matagumpay na naiwasan ang pagtatanong. Pagkatapos, ginantimpalaan si Anya ng isang Stella Star, dahil sa kanyang matuwid na pag-uugali. Bilang unang nakakuha ng star sa unang baitang, siya ang naging pangunahing focus ng mga estudyante. Si Twilight at Yor ay nakaramdam ng sobrang saya tungkol dito. Inaasahan ni Anya na siya ang pinakasikat sa grade, ngunit ang kaibigan lang niyang si Becky ang nakadarama ng kasiyahan para sa kanya. Ang lahat ng mga mag-aaral sa akademyang ito ay sabik na makuha ang mga star, kaya lahat sila ay galit kay Anya, gumagawa din ng chismis na siya ang nagplano ng aksidenteng ito ng mag-isa, na labis niyang ikinagagalit. Nang marinig ni Damian na may nagsasalita sa likod ni Anya, agad siyang nakipagtalo sa kanila, na nagpabago sa saloobin ni Anya sa kanya. Hindi ito napansin ni Becky. Sa halip, gumagawa siya ng plano para kay Anya na gamitin ang star para makakuha ng reward mula sa mga magulang. Samantala, nabalitaan ni Anya na may aso si Damian, iniisip niya na makakalapit siya kay Damian gamit ang isang aso para tulungan si Twilight. Pag-uwi niya, hiniling niya kay Twilight at Yor na bumili ng aso para sa kanya. Dahil iniisip nila kung paano gagantimpalaan si Anya, sumang-ayon sila. Ngunit hindi nila napagtanto na ang desisyong ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Dito ay nakikita natin ang isang madilim na bodega na ikinulong ang maraming aso. Lumilitaw ang pamilya ni Twilight sa isip ng isa sa mga aso. Tila hindi ito isang ordinaryong aso. Sa mga araw na ito, nagiging abala si Twilight sa pagharap sa maraming misyon kaya't hiniling niya sa kanyang organisasyon na maghanap ng aso. Dagdag pa, bihira siyang umuwi, na may lumabas na isang chismis sa mga kapitbahay na maaaring may ilang mga problema sa pamilya ni Twilight. Nakaramdam ng pag-aalala si Twilight dahil para sa isang espiya, ito ang pinakamahalagang panatilihin ng isang mababang profile, kung hindi ay malalantad niya ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay dinadala ni Twilight ang kanyang pamilya sa Ocean Park sa kanyang day off, na sadyang kumikilos bilang isang mabuting tao. Nagkataon na ang kanyang mga kapitbahay ay dumarating din sa Ocean Park, na pinagmamasdan ng kanyang pamilya sa di kalayuan. Sa sandaling ito, si Twilight ay nakatalaga ng isang agarang misyon. Nakuha ng Astanya ang formulation ng mga chemical weapon, na dinadala sa Ocean Park sa isang penguin. Dapat niyang harangin ang impormasyon bago makuha ng kaaway. Napakaraming mga penguin sa parke upang makita ang nagdadala ng formulation. Nang hindi alam ni Twilight ang gagawin, nabasa ni Anya ang nasa isip ni Twilight. Sa pamamagitan ng telepathy, naramdaman niya na ang isang penguin ay may nakastock sa katawan nito. Mabilis niyang ipinahiwatig na may isang kawawang penguin na nabulunan ng kung ano. Napagtanto ni Twilight na ito ang penguin na hinahanap niya. Nagsisinungaling siya na bibili siya ng mga bagay sa labas at nagkukunwaring keeper para makihalubilo sa mga penguin. Hindi nagtagal ay nahanap niya ang penguin na binanggit ni Anya at sinubukang ilabas ito. Sa sandaling ito, siya ay pinigilan ng isang lalaki na nagsasabing siya ay isang propesor sa institute. Naglabas ang lalaki ng business card at sinabing dadalhin niya ang penguin para sa eksperimento. Bilang isang makaranasang espiya, sinasabi ni Twilight na ang business card ay isang peke. Mukhang spy din ang lalaking ito. Habang siya ay nakalantad, ang espiya ay kinailangang tumakas. Hindi siya nahabol ni Twilight dahil sa kanyang disguise. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Anya at kinuha ang mga damit ng espiya, sumisigaw na ang lalaking ito ay kumikidnap ng isang bata. Nagmamadaling hinuli ni Yor ang lalaki at sinipa sa kisame.
Pagkatapos, habang kinukuha ni Twilight ang formulation, nakukuha din niya ang impormasyon mula sa espiya, naganap na nakumpleto ang kanyang misyon. Natatandaan pa niyang kumilos bilang isang mabuting ama sa harap ng mga kapitbahay, kaya binigyan niya si Anya ng isang napakalaking manika ng penguin bilang souvenir. Sinadya niyang sabihin sa mga kapitbahay na abala ang kanyang trabaho ngunit ginagawa pa rin niya ang lahat para maging masaya ang kanyang pamilya, na siyang nagpapahanga sa mga kapitbahay at tuluyang nag-aalis ng kanilang pagdududa tungkol kay Twilight. Pagkatapos, palaging nakikipaglaro si Anya sa manika ng penguin, na ginagaya ang operasyon ng espiya ni Twilight. Hindi naabala si Twilight dahil sa tingin niya ay naiimpluwensyahan lang si Anya ng spy cartoon. Ngunit nang hilingin ni Anya na makipagsapalaran sa silid ni Twilight, pinagalitan niya ito dahil natatakot siyang mailantad ang mga kagamitan sa kanyang silid. Natakot si Anya at umiyak. Para aliwin si Anya, kinailangan isama ni Twilight si Yor para maglaro ng spy game sa kalye kasama si Anya. Sa wakas, ngumiti si Anya ng may kasiyahan. Pagkatapos, para gantimpalaan si Anya sa pagligtas sa isang batang nalulunod, nagpa siya sina Twilight at Yor na bilhan siya ng alagang aso, at sabay silang pumunta sa pet shop, kung saan ang mga aso ay mukhang napakabangis. Sobrang dissatisfied si Anya dahil gusto niya ng cute na tuta. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Twilight ng isang apurahang misyon, at umalis siya sa shop na may dahilan. Ang organisasyong espiya na kanyang pinagtatrabahuan ay nakahuli ng isang terorista. Ang bata ay hindi gustong magbunyag ng anuman hanggang sa makita niya na ang pinuno ng mga terorista ay nadakip din, na patuloy na sinisisi ang lahat ng mga krimen sa bata. Iniisip ng batang lalaki na siya ay pinagtaksilan, kaya nagboluntaryo siyang sabihin ang base ng organisasyong terorista, at isang mahalagang impormasyon na sinanay ng mga terorista ang ilang aso para kumpletuhin ang pag-atake para sa kanila. Ngunit hindi napagtanto ng batang lalaki na ang pinuno ay disguise lang ni Twilight, na ang layunin ay upang himukin ang isang hidwaan sa pagitan ng batang lalaki at ng kanyang organisasyon. Samantala, dalawang terorista ang naglalakad kasama ang mga aso. Ang isa sa mga aso, isang puting aso, ay biglang sumugod at kumagat ng damit ng isang bata. Maya-maya, may nahulog na billboard sa harap ng bata. Lumalabas na ang puting aso ay nakaranas ng mga lihim na eksperimento at maaari nitong hulaan ang hinaharap ngayon. Matapos iligtas ang bata, nakatagpo nito si Anya. At hinuhulaan nito na magiging miyembro ito ng pamilya ni Anya. Binasa ni Anya ang isipan ng puting aso, na curious na sinusundan ito sa isang bodega. Samantala, pumipili si Yor ng alagang aso. Nang makita niyang nawawala si Anya, mabilis siyang tumalon sa kisame para iskan ang buong bulwagan, ngunit hindi pa rin nahanap si Anya. Nakita niya ang balita noon na may mga bastos na dalubhasa sa pagkidnap sa mga babae at pagbibenta sa mga malalayong lugar bilang mga nobya. Natatakot siya na si Anya ay nakidnap at nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Sa bodega, narinig ni Anya na pinag-uusapan ng mga terorista ang plano tungkol sa paggamit ng mga aso sa pag-atake. Hindi nagtagal, nahuli siya ng isa sa mga terorista. Upang maiwasang ilantad ang plano, nagpa siya ang pinuno ng mga terorista na patayin si Anya. Sa sandaling ito, ang puting aso ay ngumunguya sa lubod at nagmamadaling lumabas, na nagbabalak na protektahan si Anya. Ngunit nang ang isang terorista ay naglabas ng isang baras na bakal, ang puting aso ay masyadong natatakot na lumaban. Sa kritikal na sandali, ang isang tawag sa telepono ay umaakit sa lahat ng atensyon ng mga terorista, na nagsasabi na nalaman ng organisasyong espiya ang kanilang base, at kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Mukhang matagal nang hinulaan ng puting aso ang tawag sa telepono, dinadala si Anya upang makatakas mula sa bodega habang hindi sila pinapansin ng mga terorista. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa isip ng puting aso, alam ni Anya na mayroon din itong superpower, tulad niya. Kaya inutusan niya ang puting aso na tumakbo kay Yor, at humingi siya ng tulong sa mga dumadaan sa parehong oras. Ngunit iniisip nilang lahat na naglalaro si Anya at hindi nag-aalok ng tulong. Dahil matanda na ang puting aso, mabilis silang naabutan ng mga terorista. Hindi nagtagal, nasa panganib ang puting aso at si Anya. Sa kabutihang palad, narinig ni Yor ang pagsigaw ni Anya para sa tulong, at sinundan ito. Sa wakas, nahanap na niya sila. Ipinakita niya ang kanyang kadalubhasaan bilang isang assassin, pinabagsak ang isang terorista at sa wakas ay iniligtas si Anya. Ang pagdating ni Yor ay nagpaparamdam kay Anya na ligtas. Nagtago si Anya sa mga bisig ni Yor ng maluwag at umiiyak. Sa sandaling ito, inutusan ng pinuno ng mga terorista ang brown na aso na salakayin si Yor. Ngunit si Yor ay napakalakas kaya ang aso ay masyadong natakot na atakihin siya.
Maaari lamang iwanan ng pinuno ang kanyang tao sa isang tabi at tumakas kasama ang aso. Upang manatili kay Anya, hindi hinahabol ni Yor ang pinuno, at pagkatapos ay marahan niyang niyakap si Anya at inaliw siya. Pagkatapos nito, tumawag siya sa pulisya gamit ang isang pampublikong telepono, na nagsisinungaling na nakakita siya ng isang taong walang malay, na may layunin na hayaan ang pulisya na makitungo sa terorista. Nang tumawag si Yor, hinuhulaan ng puting aso ang hinaharap at nakikita rin ito ni Anya sa pamamagitan ng pagbabasa ng isip ng aso. Ipinapakita nito na sa alas 5 ng hapon, magkakaroon ng isang malakas na pagsabog malapit sa tore ng orasan, at si Twilight ay mamamatay dito. Nararamdaman ni Anya ang labis na pagkabalisa at nais na pigilan itong mangyari. Pero alam niyang kung sasabihin niya kay Yor ang tungkol dito, malalantad ang kanyang superpower. Kaya nagpasya siyang iwanan si Yor ng mag-isa, na dinala ang puting aso sa tore ng orasan. Nang ibaba ni Yor ang telepono, huli na ang lahat para maabutan niya sila. Sa sandaling ito, dumating si Anya at ang puting aso sa plaza ng tore ng orasan. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano basahin ang oras sa orasan, kaya hindi niya malaman kung kailan ito sasabog. Ngunit pagkatapos ay nagtanong siya sa isang malapit na lalaki tungkol sa oras, at alam niyang ang hinulaang pagsabog ay mangyayari sa loob ng 30 minuto. Nagmamadali niyang hinanap ang pinuno ng mga terorista kung saan-saan kasama ang puting aso, at pagkatapos ay natagpuan niya ang pinuno at ang brown na aso na kalalabas lang ng bahay. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok para hindi makita. Ngunit ang brown na aso ay naaamoy ang kanilang mga amoy at nagbabalak na sabihin sa pinuno. Gayunpaman, ang pinuno ay sabik na umalis sa eksena at hindi napansin si Anya at ang puting aso. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa isip ng pinuno, alam ni Anya na ang bahay ay isa sa kanyang mga base at siya ay nagtanim ng isang bomba sa bahay na may intensyon na patayin ang mga nakatuklas ng kanyang mga base. Pagkaalis ng pinuno at ang brown na aso, si Anya at ang puting aso ay sumugod sa bahay. Ayon sa hinulaang hinaharap, kapag may nagbukas ng pinto, sasabog ang bomba. Upang maiwasan ang pagsabog, umakyat siya sa isang maliit na bintana gamit ang kanyang maliit na katawan, at nagnanais na i-defuse ang bomba mismo. Natutunan niya kung paano i-defuse ang bomba mula sa telebisyon noon, alam niyang gagana ito kung puputulan niya ang isang asul na kawad o isang pulang kawad. Sa kanyang pagtataka, mayroon lamang mga itim na wire sa bombang ito. Ngayon ay maaari lamang sabihin ni Anya kay Twilight ang tungkol sa bomba nang hindi inilalantad ang kanyang superpower. Sa sandaling ito, napansin niya ang ketchup sa silid at nagpa siya na mag-iwan ng babala sa labas ng pinto gamit ito. Pagkatapos nito, umalis siya kasama ang puting aso. Samantala, pumupunta rin si Twilight sa bahay na ito ayon sa investigasyon ng kanyang mga kasamahan. Inaamoy niya ang ketchup sa pinto at sinabi ito sa kanyang mga kasamahan, isa sa kanila ang nagpababa ng kanyang bantay at pagkatapos ay balak na direktang pumasok sa silid. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Twilight sa oras, iniisip na maaaring may mali sa mga kakaibang palatandaang ito. Pagkatapos ay sinalamin niya ang silid ng isang piraso ng basag na salamin at napansin ang bomba. Di nagtagal, nalaman niyang ang secret police ay dumating din sa bahay, kaya nagpasya siyang mag-iwan ng ilang mga babala at dinala ang kanyang mga kasamahan, iniwan ang bomba sa secret police. Sa oras na dapat itong sumabog sa hula, walang nangyayari. Matagumpay na niresoldo ni na Twilight at Anya ang isang sakuna. Gayunpaman, umiiral pa rin ang krisis. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga nahuli na terorista, alam ng spy organization na ang pagsabog na ito ay gagamitin lamang ng pinuno ng mga terorista upang maakit ang kanilang atensyon. Ang tunay niyang target ay isang ministro na ipinadala ng Westalis upang bisitahin ang Astanya, na nagbabalak na magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pag-atake sa ministrong ito. Sa takot na ang pinuno ng mga terorista ay maglunsad ng mga pag-atake anumang oras, nagpasya si Twilight na linlangin siya. Nagpanggap siya bilang ministro at pinaalis ang kanyang sasakyan mula sa kanyang tirahan. Kaagad pagkatapos, sinundan siya ng kakaibang sasakyan. Si Twilight ay patuloy na gumagala sa paligid ng lungsod. Habang hinahabol siya ng kakaibang sasakyan, sigurado siyang ang driver ng kotseng iyon ay siguradong leader ng mga terorista. Ngunit ang pinuno ay lubos na nalilito, nagtataka kung bakit ang kanyang target ay patuloy na gumagala. Nagmamaneho si Twilight sa isang malayong lugar, na nagbabalak na hulihin ang pinuno kasama ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, nang mabaril ng kanyang kasamahan ang kakaibang kotse, agad na naghagis ng granada ang pinuno, at pagkatapos ay sumugod patungo kay Twilight.
Pagkatapos, iniwanan ni Twilight ang kotse at mabilis na tumakbo sa mga lansangan. Matapos malinlang, itinuli ng lider ng terorista ang isang bomba sa isang brown na aso at inutusan itong sumugod kay Twilight. Inalis ni Twilight ang kanyang disguise at mabilis na naglabas ng baril, binaril ang strap ng brown na aso. Pagkatapos nito, itinapon niya ang bomba sa ilog. Sumasabog ito sa ibabaw ng ilog, habang ang brown na aso ay ikinulong ni Twilight. Nang mapagtanto na naging mahirap ang mga bagay, nagmamadaling pinaandar ng lider ng terorista ang kanyang sasakyan para tumakas. Gayunpaman, hindi siya pinalad na nakatagpo niya si Yor, na hinahanap si Anya sa lahat ng dako. Kinikilala siya ni Yor. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa flyover at sinipa ang kanyang sasakyan, na naging sanhi ng pagbangga nito sa pader at nawala ng malay. Matapos tumawag sa pulisya para magulat ng mga pahiwatig tungkol sa lider ng terorista, patuloy niyang hinahanap si Anya. Sa wakas, nakita niya si Anya na nakasakay sa isang puting aso at si Twilight sa isang sulok. Narinig ni Twilight kung ano ang nangyari mula kay Yor at pagkatapos ay sinisisi si Anya sa pagtakbo ng mag-isa. Matapos matiyak na hindi nasaktan si Anya, gumaan ang pakiramdam niya. Sinabi ni Anya kay Twilight na ang puting aso ang nagligtas sa kanya mula sa mga terorista. Nalaman ni Twilight mula sa mga nahuli na terorista na nakabili sila ng maraming aso mula sa Ostania, na ginamit bilang mga eksperimentong paksa. Napagtanto niya na ang puting aso ay isa sa kanila, nagpa siya na ibigay ito sa kanyang organisasyon. Upang matagumpay na maalis ang puting aso, siya at ang kanyang superior ay nagtutulungan sa isang pagpapanggap, na nagsasabing kailangan itong kunin ng pulisya para sa investigasyon. Nabasa ni Anya ang isip ng puting aso, nang makitang nawawala na ito sa imahe ng kanyang pamilya, at pagkatapos ay sumigaw siya na dapat niya itong ampunan, na sinabi pa na kung hindi siya papayag na ampunan ito, hindi na siya pupunta sa akademya. Dahil sa pag-aalala ay mabibigo ang kanilang misyon na gamitin si Anya para lapitan si Desmond, mabilis na sumang-ayon si Twilight at ang kanyang superior. Ibinulong ng superior kay Twilight na dapat niyang mahigpit na bantayan ang puting aso at pigilan itong magdulot ng pinsala. Kaagad pagkatapos, malumanay na sinabi ng superior kay Anya na inabuso ang puting aso noon, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na alagaan itong mabuti. Nang makita ang matingkad na ngiti ni Anya, natuwa ang superior dahil minsan ay nagkaroon siya ng anak na babae na kasing edad ni Anya. Simula noon, ang puting aso ay naging miyembro ng pamilya ni Anya. Bago iyon, pinahirapan ito sa mga eksperimento at inabuso ng mga terorista. Ito ang unang pagkakataon na tretuhin bilang isang pamilya. Ang puting aso ay tuwang-tuwa na ikinakaway ang kanyang buntot, na siyang paraan na ginagamit nito upang ipahayag ang pasasalamat. Dahil alam niyang may aso rin ang anak ni Desmond na si Damian, gusto ni Anya na tulungan si Twilight na tapusin ang misyon sa pamamagitan ng paglapit kay Damian na may paksang mga aso. Nagpasya siyang subukan ang kanyang plano sa kanyang kaibigan, si Becky muna at pagkatapos ay sinasabi sa kanya ang tungkol sa puting aso sa sandaling dumating siya sa akademya. Tuwang-tuwang tinanong ni Becky si Anya tungkol sa lahi at edad ng puting aso, at sinabing gusto niyang ilakad ang mga aso kasama si Anya sa susunod. Tiwala si Anya na sigurado na gagana ang kanyang plano. Sinabi niya kay Damian na mayroon siyang puting aso. Sa hindi inaasahan, malamig ang tugon ni Damian sa kanya, dahilan para mawasak si Anya. Pero gusto ni Damian si Anya. Napagtanto na dapat niyang ipakita ang kanyang sigasig sa halip, mabilis niyang tinanong si Anya tungkol sa pangalan ng puting aso, na nagbibigay ng pag-asa kay Anya. Gayunpaman, hindi niya ito masagot dahil nakalimutan niyang pangalanan ang puting aso. Sa wakas, pinalampas niya ang pagkakataong mapalapit kay Damian. Pagkatapos, si Anya ay patuloy na nag-iisip tungkol sa pangalan ng puting aso at wala siyang ideya. Pag-uwi niya, ang puting aso ay magiliw na tumakbo patungo sa kanya, dahilan upang makalimutan sandali ni Anya ang kanyang problema. Maya-maya, nilakad niya ang puting aso kasama si Twilight. Sinabi ni Twilight kay Anya na dahil nagpasya siyang magkaroon ng alagang hayop, dapat siyang magkaroon ng determinasyon na maging responsable para sa alagang hayop. Masayang nangako si Anya na aalagaan ang puting aso. Sa sandaling ito, napansin ni Anya ang mga tao sa parke na naglalaro ng frisbee kasama ang kanilang mga alagang hayop, na tuwang-tuwang ginagaya sila. Pagkatapos ay itinapon niya ang isa sa kanyang sapatos bilang frisbee. Gayunpaman, dahil hindi niya matawag ang pangalan ng puting aso, hindi ito tumutugon. Nang makitang nagsasaya si Anya at ang puting aso, nawala sa isip si Twilight. Hiniling niya kay Anya na maging responsable para sa puting aso, ngunit hindi niya ito nagagawa.
Kapag natapos na ang misyon, iiwan niya ang pamilya. Kung iisipin, medyo malungkot si Twilight. Pagsapit ng gabi, pansamantalang inalis ni Twilight ang kanyang kalungkutan at pinauwi si Anya. Sa puntong ito, napansin ni Anya na nawawala ang kanyang guwantes. Gamit ang mahusay nitong pang-amoy, nalaman ng puting aso na ang mga guwantes ay kinuha ng isang mabangis na aso. Sinubukan ni Anya na makuha ang kanyang guwantes, ngunit natakot siya sa mabangis na aso. Pagkakita nito ay mabilis itong tinitigan ng mabangis na aso, dahilan para matakot ang mabangis na aso at itinapon ang mga guwantes. Nagpapasalamat si Anya sa puting aso. Sa tingin niya ito ay tulad ni Bond, ang espiya na nagbabantay sa prinsesa sa anime. Pag-uwi nila, itinuli ni Anya ang isang itim na ribbon sa puting aso at pinangalanan itong Bond. Pagkatapos nito, natutunan ni Bond ang maraming kasanayan sa ilalim ng pagsasanay ni Anya. Nang pagod na si Anya, hinigan niya si Bond at natutulog. Nang makita ang mainit na tagpong ito, sabay nang umiti si Twilight at Yor. Habang maayos na ang lahat, may kakaibang nangyayari sa masayang pamilyang ito. Napansin ni Twilight na laging late umuwi si Yor kamakailan na may mga galos sa kanyang mga kamay. May nahanap din na parang mali si Anya. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa isip ni Bond, nakita niyang umiiyak si Yor, na ikinababahala ni Anya. Sa katunayan, ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Yor ay sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Noong nagpunta sila noon sa isang pet store, nakatanggap si Twilight ng order mula sa kanyang organisasyon at umalis siya ng matagal na may dahilan para pumunta sa banyo. Si Yor ay mahina sa pagluluto, kaya sa tingin niya ay si Twilight ay tumakbo dahil sa almusal na kanyang ginawa, at siya ay may kasalanan sa lahat ng oras. Pagkatapos nito, humingi siya sa kanyang mga kasamahan ng mga tips sa pagluluto. Sinabi ng isang mabait na lalaki na may buhok na brown na si Camilla, isang blonde na dilag na magaling magluto, ay ang pinakamahusay na tao upang tulungan si Yor na mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Sa kanyang panghihikayat, ipinangako ni Camilla na tuturuan si Yor na magluto sa kanyang tahanan. Bukod dito, tinawagan din ng lalaking brown ang buhok ang isa pang kasamahan, ang kapatid ni Yor na si Yuri, para magbigay ng payo. Sa kabila ng patnubay ni Camilla, gumagawa pa rin si Yor ng pagkain na mukhang kakilakilabot. Si Yuri ay pinalaki ni Yor, at matagal na siyang hindi nakakain ng pagkain ginawa ni Yor kaya naman sobrang natouch siya sa sandaling matikman niya ito. Iniisip ni Camilla at ng lalaking kasamahan na bumuti na ang husay ni Yor sa pagluluto, ngunit pagkatapos nilang matikman ito dahil sa curiosity, pareho silang bumagsak sa sahig sa sakit. Nang maglaon, pagkatapos ng matiyagang paggabay ni Camilla, sa wakas ay gumawa si Yor ng masarap na nilaga, na lubos na kinikilala ng lahat, at nakakuha siya ng malaking kumpiyansa. Tuwang-tuwa siyang umuwi at nag-alok na magluto ng hapunan. Parehong inaakala ni Twilight at Anya na ito ay isang kalamidad, ngunit hindi nila inaasahan na ang nilagang ginawa ni Yor ay nakakagulat na masarap at nagpapuri sa kanyang luto. Sa pagtingin sa nasisiyahang ekspresyon ng kanyang pamilya, umiiyak si Yor sa pananabik. Gumaan ang loob ni Anya nang makitang natapos ang hinulaang eksena sa masayang paraan, at si Twilight ay naghusga sa pamamagitan ng maingat na pag-iisip na nasugatan ni Yor ang kanyang kamay habang nagsasanay sa pagluluto at hindi na nag-aalala tungkol sa kanya. Ang tagumpay na ito ay nagbibigay kay Yor ng maraming kumpiyansa. Mabilis siyang gumawa ng pagkain na ginawa niya, na naging dahilan para mahulog sa sahig sina Anya at Twilight matapos itong matikman. Mukhang mapapabuti pa ng husto ang kakayahan ni Yor sa pagluluto. Samantala, balak ni Anya na lapitan muli si Damian gamit si Bond bilang topic. Gumagawa siya ng isang modelo ni Bond sa isang klase ng craft, umaasang maakit ang atensyon ni Damian. Gayunpaman, iniisip ni Damian na masyadong pangit ang modelo ni Anya at hindi siya pinapansin para mag-concentrate sa paggawa ng sarili niyang modelo. Si Damian ay hindi pinapansin ni Desmond mula noong siya ay bata, at umaasa siyang makagawa ng mga magagandang modelo upang makuha ang atensyon ni Desmond. Nalaman ni Anya ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang isip at nag-aalok na tulungan siyang gawin ang modelo. Ngunit hindi nagtagal ay nagsisi siya sa pagtanggap ng tulong ni Anya. Dahil ang kanyang craft ay napakasama na ang kanilang trabaho ay mukhang kakilakilabot. Galit si Damian at hindi umalma hanggang sa umuwi siya. Dati, binugbog siya ni Anya sa school pero walang pakialam si Desmond, kaya halatang hindi makatutuhanang maakit ang atensyon ni Desmond sa isang modelo. Determinado siyang maging isang Imperial Scholar na may 8 Stella Stars tulad ng kanyang kapatid, sa paniniwalang ito lang ang paraan para mapansin siya ni Desmond, kung saan nagpa siya si Damian na mag-aral ng mabuti para sa paparating na midterm exams.
Magkakaroon ng 4 na subject sa midterm exam. Ang mga mag-aaral ay parurusahan ng Tony Trustbolt para sa bawat pagkabigo. Ang layunin ni Damian ay makakuha ng magandang marka sa pagsusulit at makakuha ng Stella Star. Para naman kay Anya, maaari siyang maging masaya hanggat hindi siya nakakakuha ng Tony Trustbolt. Ang orihinal na plano ni Anya ay mandaya sa pagsusulit gamit ang kanyang superpower, na may kapintasan na mawawala ng bisa sa araw ng new moon. Nang nagkataon, ang midterm exam ay gaganapin sa new moon, at si Anya ay maaari lamang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang upang mapabuti ang kanyang mga marka. Dahil dito, inanyayahan ni Yor si Yuri, na may mahusay na mga marka sa paaralan, na turuan si Anya. Gayunpaman, pagkatapos ng pagtuturo ng isang araw, walang naaalala si Anya. Maya-maya ay humiwalay si Yuri at umalis. Dahil sa ayaw sumuko, kinuyam ni Anya ang kanyang mga kamao at bumalik sa kanyang silid upang mag-aral ng mag-isa, na nagpasya na ipasa ang pagsusulit sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Maya-maya, dumating na ang midterm exam. Matapos makumpleto ang lahat ng pagsusulit, lubos na kumpiyansa si Anya. Si Twilight, gayunpaman, ay hindi sigurado sa performance ni Anya. Pinasok niya ang Eden Academy na nakabalat kayo bilang isang guro, na nagbabalak na manipulahin ang mga marka ni Anya. Maya-maya, nakita ni Twilight ang isang kainahinalang lalaki sa labas ng gusali kung saan nakaimbak ang mga papeles sa pagsusulit. Ang pangalan ng lalaki ay Daybreak, isang rookie agent na nangangarap maging isang kilalang ahente. Nakatanggap si Daybreak ng komisyon mula sa mga kaaway ni Damian para ibaba ang mga grado ni Damian. Napaka-amateur niya na halos madiskubre siya ng mga security guard ng ilang beses sa kanyang pagpasok sa gusali. Si Twilight, sa pag-aalala na makuha ni Daybreak ang atensyon ng mga gwardya, ay lihim na nililimas ang mga bakas na iniwan niya. Bago pumasok sa archive, si Daybreak ay hinihingian ng pagkakakilanlan ng isang security guard. Ngunit bilang ahente, hindi man lang siya naghanda ng pagkakakilanlan ng maaga. Nang makitang malapit na siyang pagdudahan ng security guard, mabilis na lumabas si Twilight na may hawak na mga peking credential sa kanyang kamay, na maling sinasabi na ito ay nahulog ni Daybreak, at pagkatapos ay pumasok sa archive kasama niya. Napakatanga ni Daybreak na hindi niya pinaghihinalaan si Twilight. Matapos itumba si Twilight sa pintuan ng archive, pumasok siya sa archive para manipulahin ang mga grado ni Damian, at gusto pa niyang iwan ang kanyang pangalan sa mga papel ng pagsusulit upang mapabuti ang kanyang reputasyon. Sa totoo lang, nagpapanggap lang si Twilight na nawalan ng malay, at nang mapansin ni Twilight ang katangahang galaw ni Daybreak, hindi niya maiwasang pigilan ito. Ang mga secret agent ay karaniwang nag-aalala tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan na malantad. Ngunit upang madagdagan ang kanyang katanyagan, hiniling ni Daybreak kay Twilight na ipakalat ang kaganapan ngayon at pagkatapos ay umalis. Si Twilight, na nabigla sa katangahan ni Daybreak, ay nagmamadaling ibalik ang mga marka ni Damian upang maiwasan siyang ma-expel sa paaralan dahil sa mahinang mga marka. Kung wala si Damian, hindi makakalapit si Twilight kay Desmond. Kaagad pagkatapos, nahanap ni Twilight ang test paper ni Anya. Nagulat siya nang makitang naipasa ni Anya ang lahat ng pagsusulit, at hindi maipaliwanag na masaya siya. Nang opisyal na inihayag ang mga resulta, nagkukunwaring mahigpit niyang sinisisi si Anya sa bahagyang pagpasa lang sa bawat subject, dahil ayaw niyang masyadong maging mapagmataas si Anya. Gayunpaman, nabasa ni Anya ang iniisip ni Twilight at matagumpay na ngumiti. Ang pinakamalas na tao sa pangyayaring ito ay si Daybreak. Nakakuha si Damian ng Stella Star na may mahusay na mga marka sa midterms, na naging dahilan upang mabigo si Daybreak na makatanggap ng mga misyon. Ngunit sa kanyang IQ, hindi niya maisip kung ano ang mali sa kanyang mga aksyon. Ang pagkabigo ni Daybreak ay ikinagalit ng kanyang employer na si George, ang anak ng isang kilalang may-ari ng kumpanya at kaklase ni Damian. Hindi pa nagtagal, narinig ni George ang pakikipag-usap ng kanyang ama sa kanyang sekretarya at nalaman niyang nalugi ang kumpanya ng kanyang ama. Kaagad pagkatapos ng kanilang pag-uusap, narinig niya ang pangalan ni Desmond, at pagkatapos ay naisip niya na ang kumpanya ng kanyang ama ay na-bankrupt ni Desmond, kaya determinado siyang maghiganti sa anak ni Desmond na si Damian. Ngunit hindi niya inaasahan na si Daybreak ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi sinasadya, nag-isip si George ng bagong paraan. Habang naglilinis ang akademya, sinasabi niyang nakapulot siya ng dulo ng sigarilyo, sa ilalim ng paanan ni Damian. Nang subukan ni Damian na makipagtalo, bumagsak si George sa lupa nang hindi siya napansin ng iba, at pagkatapos ay nagsinungaling sa isang guro na siya ay binugbog dahil sa pagkakakita ng dulo ng sigarilyo ni Damian. Nang makita na si Damian ay malapit ng maparusahan para sa mga maling akusasyon ni George,
at nalaman niya ang lahat gamit ang kanyang superpower, sinabi ni Anya sa guro na nasaksihan niya ang buong proseso, at pagkatapos ay nakumbinsi ang guro na si Damian ay inosente. Sa sandaling ito, si Anya ay mukhang lubhang kabayanihan sa isip ni Damian, at siya ay namumula. Pagkaalis ng guro, tinanong ni Damian si George kung bakit siya nagsinungaling. Napasigaw si George sa pagkadismaya na malugi ang kumpanya ng kanyang pamilya dahil kay Desmond, at malapit na siyang maging pulubi, mapapatalsik pa sa akademya. Nakikiramay ang mga estudyante sa paligid sa kanyang kalagayan, at maging si Damian ay naaantig din sa kanya. Matapos malungkot na sabihin ni George na marami pa siyang pinagsisisihan sa akademya, tinupad ni Damian ang lahat ng ito. Nang maglaon, sinabi ni George na mayroon siyang huling pinagsisisihan, na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong kumanta ng chorus ng estudyante pagkalipas ng ilang buwan. Nang marinig ito ng mga estudyante, kinakantahan nila si George on the spot. Habang papaalis na si George sa akademya, pinadalhan din nila siya ng mga regalo. Naantig si George at iniisip na ito ang magiging pinakamagandang alaala sa kanyang buhay. Ngunit maya-maya ay may aksidenteng nangyari. Sa sandaling bumalik si George sa bahay, nakatanggap siya ng nakakagulat na katotohanan mula sa kanyang ama, na ang kumpanya ay nasa bingit ng bankruptcy, ngunit nakuha na ni Desmond. Nangangahulugan nito na ang dating hula ni George ay ganap na mali. Pagdating ni George sa paaralan muli, narinig ng kanyang mga kaklase ang katotohanan ng bagay sa iba't ibang paraan at hiniling kay George na ibalik ang mga regalo. Namumula si George sa kahihiyan, at marahil ay hindi niya makakalimutan ang masamang karanasang ito sa buong buhay niya. Hindi nagtagal, nakalimutan ng lahat ng mga estudyante ang pangyayaring ito at abala sila sa paggawa ng takdang aralin na itinalaga ng guro, na nangangailangan sa kanila na magsaliksik ng isang propesyon at magsulat ng isang ulat tungkol dito. Balak ni Anya na imbestigahan ang mga trabaho ng kanyang mga magulang. Nang tinanong niya si Yor tungkol sa kanyang trabaho, natakot siya pagkatapos niyang basahin ang kapanapanabik na eksena ng killer na ginagawa ang gawain sa isip ni Yor. Kaya nagpasya siyang talikuran ang pagsisiyasat kay Yor at hiniling kay Twilight na makipagtulungan sa kanya upang tapusin ang kanyang takdang aralin. Sa misyong ito, nagkukunwari si Twilight bilang isang doktor. Dinala niya si Anya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho at ipinakilala siya sa trabaho ng doktor, na hinihiling kay Anya na kumuha ng mga tala habang nakikinig. Sabi ni Twilight, pangarap niya na walang sinuman sa mundo ang magdusa sa sakit. Sa katunayan, nagsisinungaling siya. Ang aktwal na dahilan kung bakit pinili niyang itago ang kanyang sarili bilang isang doktor ay ang mga doktor ang may pinakamadaling pag-akses sa mga opisyal ng gobyerno. Nakikinig si Anya sa kasinungalingan ni Twilight habang binabasa ang kanyang tunay na iniisip, dahilan para magulo ang kanyang mga tala. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Twilight ng bagong spy mission. Iniwan niya si Anya sa kanyang opisina at lumabas sa isang misyon na mag-isa. Bago umalis, partikular na pinagbilinan ni Twilight si Anya na huwag pakialaman ang mga bagay sa opisina. Napakakulit ni Anya kaya hindi niya sinunod ang mga sinabi nito. Naghanap siya sa paligid ng opisina at nakahanap ng isang lihim na daanan. Sinundan ni Anya ang lihim na daanan at nalaman na ang dulo ng lihim na daanan ay nasa itaas ng conference room ng ospital. Sa conference room, isang grupo ng mga doktor ang nagpupulong. Kamakailan, ang mga pasyente ay nag-usap-usap na may mga multo sa ospital, at ang mga doktor ay nag-uusap ng mga paraan upang maalis ang mga alingawngaw. Hindi interesado sa kanilang pag-uusap, handa nang umalis si Anya. Ngunit ang kanyang paa ay biglang naipit sa isang tubo ng tubig, at siya ay sumigaw sa takot. Natakot ang mga doktor sa conference room sa mga sigaw ni Anya, at akala nila ay walang kwarto sa itaas ng meeting room, iniisip na may multo talaga sa ospital. Nang bumalik si Anya sa opisina pagkatapos niyang malutas ang problema, nagkataon na natapos ni Twilight ang misyon at bumalik sa opisina. Sa huli, ang mga aksyon ni Anya ay hindi natuklasan ni Twilight, at natapos niya ang kanyang takdang aralin. Ngunit ang pagbisita ni Anya sa ospital ay nakakuha ng atensyon ng isa pang espiya, si Nightfall. Si Nightfall ay kasamahan ni Twilight, na nakatago sa ospital kasama niya. Noon pa man ay mahal na ni Nightfall si Twilight at pinagpapantasyahan niya ang pagpapakasal sa kanya balang araw. Dahil sa paglitaw ni Anya, interesado si Nightfall sa pamilya ni Twilight. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng kanyang pamilya mula sa kanyang amo, si Sylvia, at determinadong palitan si Yor bilang asawa ni Twilight. Nang dumating si Nightfall sa tahanan ni Twilight, inaangkin niya na kasamahan siya ni Twilight at dumating upang ibalik ang mga gamit ni Anya na naiwan sa ospital.
Naguguluhan si Twilight sa pagdating ni Nightfall, at si Yor, na walang kamalay-malay sa tunay na pagkakakilanlan ni Nightfall, ay magiliw siyang tinetroto. Gayunpaman, si Nightfall ay hindi lubos na nagpapasalamat. Habang nagbubuhos si Yor ng kape para kay Twilight, napansin niya na walang alam si Yor tungkol sa panlasa ni Twilight, at sinasamantala niya ang pagkakataong tuyain si Yor, sinusubukang maglagay ng pagitan kina Twilight at Yor. Ang hindi niya inaasahan ay si Twilight ay palaging nagsasalita para kay Yor. Sa pagbabasa ng isip ni Nightfall, nalaman ni Anya ang kanyang layunin. Sa pag-aalala na gagawin ni Twilight si Nightfall bilang kanyang bagong ina, si Anya ay nagmamadaling nagpakyut kay Yor, na naglalayong patunayan kay Twilight na si Yor ay isang mabuting ina. Hindi mapigilan ni Twilight na mapangiti nang makita ang mga kilos ni Anya. Nakakabigla ang ngiti kay Nightfall. Kilalang kilala niya ang personalidad ni Twilight, at nakita niya ang mga pekeng ngiti ni Twilight ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi niya ito nakitang ngumiti ng ganoon katapat. Napagtatanto na itinuturing ni Twilight na si Anya at Yor ang kanyang tunay na pamilya, naramdaman ni Nightfall ang pagkatalo at nakahanap ng dahilan para umalis sa kanyang bahay. Ngunit hindi madaling sumuko si Nightfall, mabilis niyang inayos ang kanyang kaisipan at planong agawin muli ang pag-ibig ni Twilight. Kamakailan, siya at si Twilight ay nagkataon na magkasama sa isang bagong misyon, na nangangailangan sa kanila na kumuha ng isang mahalagang dokumento. Ayon sa intelligence, ang dokumentong ito ay inilagay ng isang general sa kanyang museo ng sining bago siya namatay. Sa kanyang buhay, ang general ay nagsagawa ng isang tennis tournament kasama ang maraming opisyal upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga resulta ng paligsahan. Ang tradisyon ng pagdaraos ng tournament na ito ay pinananatili hanggang ngayon. Ang nagwagi sa bawat tennis tournament ay makakapili ng isang koleksyon mula sa art gallery ng general sa kalooban. Upang makuha ang koleksyon, si Nightfall at Twilight ay bumubuo ng isang koponan upang lumahok sa tennis tournament. Naniniwala si Nightfall na dapat niyang patunayan ang kanyang kakayahan na magtrabaho sa harap ni Twilight para maakit niya ang atensyon ni Twilight. Kaya't nag-ensayo siya ng husto sa kanyang mga kasanayan sa tennis sa mga araw na ito, habang si Twilight ay matagal na ring nagsasanay ng tennis kamakailan. Mamaya sa kompetisyon, nagtutulungan silang talunin ang dalawang sikat na manlalaro sa unang laban, na umaakit sa atensyon ng mga opisyal sa lugar. Ayaw ng mga opisyal na manalo sila sa tournament, kaya habang pumapasok sina Twilight at Nightfall sa changing room, palihim silang nagpapadala ng poison gas sa changing room na maaring makapinsala sa kanilang mga katawan. Nang maramdaman ni Twilight at Nightfall ang gas at balak nilang tumakas, nakita nilang nakalock ang pinto at nagpigil ng hininga na lamang sila. Hanggang sa magsimula ang susunod na laban, sa wakas ay nakalabas na sila sa changing room. Kahit sa mahihirap na sitwasyong ito, natalo pa rin ni Twilight at Nightfall ang maraming kalaban. Sa sandaling sa tingin nila ay maaari silang manalo sa laro, ang mga opisyal ay nagtatakda ng mga bitag laban sa kanila sa field. Ang mga panlilinlang na ito ay nagpapahirap kay Twilight at Nightfall na kumilos ng mabilis. Sa lalong madaling panahon, nakahanap sila ng isang paraan upang maiwasan ang mga bitag at bumalik sa kalamangan sa laro. Sa oras na ito, napansin ni Twilight na isang security guard ang bumaril kay Nightfall at nagmamadaling hinaranggan ito. Sa kabutihang palad, si Twilight ay nagsuot ng bulletproof vest ng maaga, at hindi nasaktan. Upang maiwasang mabaril muli, siya at si Nightfall ay gumagalaw ng napakabilis sa paligid ng arena, na ginagawang imposible para sa kanilang mga kalaban na hatulan ang kanilang posisyon. Sa wakas, nanalo sila sa laro at naging mga kampiyon ng tennis tournament. Ayon sa intelligence, nakatago sa isang painting sa art gallery ang mahalagang dokumentong hinahanap nila. Sa sandaling matapos ang kompetisyon, pinipili nila ang painting na iyon bilang isang premyo. Alam ng mga opisyal na ang painting ay mahalaga at tiyak na tinanggihan ang mga ito. Si Twilight ay maaari lamang gumawa ng dahilan upang umalis at pagkatapos ay makalusot sa museo na nakabalat kayo bilang isang kawani ng museo ng sining. Habang ang mga opisyal ay pumipili ng iba pang mga koleksyon kasama si Nightfall, pinapalitan niya ang tunay ng isang pekeng painting. Si Nightfall ay pumili ng isang random na piraso ng koleksyon at nagmamadaling lumabas sa gallery kasama si Twilight. Sa wakas ay natapos na nila ang kanilang misyon, ngunit si Nightfall ay hindi masaya. Si Twilight ay walang crush sa kanya para sa kanyang mahusay na kakayahan sa trabaho, ngunit pinupuri lamang siya bilang isang mahusay na espiya. Nang iuwi ni Nightfall si Twilight sa pagkabigo, nakita niya sina Yor at Anya na naglalaro ng tennis.
Sabik na patunayan na mas magaling siya kay Yor sa harap ni Twilight, nag-alok siyang makipagkumpetensya kay Yor. Walang kam-alay-malay sa totoong intensyon ni Nightfall, masayang sumang-ayon si Yor. Nang nag-serve si Yor, ang bola ng tennis ay direktang nadudurog sa pamamagitan ng malakas na puwersa ni Yor, at si Nightfall ay biglang nakaramdam ng kaba. Kaagad pagkatapos, pinahina ni Yor ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang bola ay direktang dumurog sa racket ni Nightfall, na naging sanhi ng pagkatalo ni Nightfall sa laro. Bagamat gustong umiyak, ayaw ni Nightfall na makita ng iba ang kanyang mga luha, kaya umalis siya ng may dahilan. Muli, nabigo ang plano ni Nightfall na kunin ang pag-ibig ni Twilight. Nakikita pa rin ni Yor ang intensyon ni Nightfall kahit na siya ay mapurol. Matagal na niyang crush si Twilight sa relasyon nila nito, at nag-aalala siyang si Nightfall ang papalit sa kanya bilang asawa ni Twilight. Sa mga sumunod na araw, laging bad mood at ulirat si Yor. Naramdaman ni Twilight ang abnormalidad ni Yor at napagtanto na ang paglitaw ni Nightfall ay nagdudulot ng problema kay Yor, at narinig niya mula sa mga kapitbahay na ang isang babae ay naghihinala na ang kanyang asawa ay may kabit at iniulat ang kanyang asawa sa secret police. Sa pag-aalala na isusumbong din siya ni Yor, ipinagkatiwala niya si Anya sa isang kasamahan at dinala si Yor sa bar para makipag-usap. Sa paghula na si Twilight ay nagnanais na ipahayag na siya ay papalitan ni Nightfall, si Yor ay kinakabahan at hindi maiwasang uminom ng ilang inumin. Nang nalasing si Yor, nagiging matapang siya. Bago matapos ni Twilight ang kanyang mga salita, ipinagtapat muna niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Bilang isang resulta, siya ay masyadong kinakabahan upang ganap na ipahayag ang kanyang sarili. Sa paghusga sa kaba at paputol-putol na mga pahayag ni Yor, nahulaan ni Twilight na nahulog ang loob ni Yor sa kanya, kaya nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataong patahimikin si Yor sa pagkukunwari ng pagiging isang tunay na mag-asawa at pigilan ito sa pag-report sa kanya. Nang marinig ni Yor ang mga salita ni Twilight, natarante siya, at walang kontrol na sinipa si Twilight na nawalan ng malay. Nang magising si Twilight, nakahiga na siya sa kandungan ni Yor. Mali niyang iniisip na siya ay tinanggihan, at mabilis na ipinaliwanag ang sinabi niya. Kasabay nito, hiniling niya kay Yor na ipagpatuloy ang pagganap na kanyang asawa at ina ni Anya. Dahil sa tagal nilang magkasama, nalaman niyang wala nang mas bagay sa pamilyang ito kundi si Yor. Ang mga alalahanin ni Yor ay ganap na nawala, at ipinangako niyang patuloy na makikipagtulungan sa kanya at maging hostess ng bahay. Matapos alisin ang pag-aalinlangan ni Yor, si Twilight ay nagsimulang tumuon sa kanyang sariling mga operasyon ng espiya. Nabalitaan niyang magsisimula na ang social gathering ng Eden Academy, na tanging event na dadaluhan ni Desmond sa publiko. Ang layunin ni Twilight ay suriin ang intelligence ng militar ng Astanya sa pamamagitan ni Desmond. Gayunpaman, ang mga mag-aaral lamang na makakatanggap ng 8 Stella Stars ang karapat-dapat na dalhin ng kanilang mga magulang sa social gathering. Isang Stella Star pa lang ngayon ang naibigay kay Anya, at si Twilight ay pumapasok lang muna sa Eden Academy para makahanap ng pagkakataong mapalapit kay Desmond. Napakaswerte niya na hindi nagtagal ay nakakuha siya ng pagkakataon mula sa anak ni Desmond na si Damian. Matagal na pala kasing hindi nakikita ni Damian si Desmond, at natatakot siya na baka wala nang pakialam si Desmond sa kanya, kaya tumayo siya sa pintuan ng social gathering room, sinusubukang kausapin si Desmond. Nang malaman ito, nilapitan ni Twilight si Damian bilang ama ni Anya at humingi ng tawad sa harap ni Desmond dahil sa pananakit ni Anya kay Damian sa sandaling matapos ang social gathering. Naaakit si Desmond sa ugali ni Twilight at nagkusa siyang tanungin si Twilight tungkol sa sitwasyon. Matagumpay na nakausap ni Twilight si Desmond, pinag-uusapan din ang mga karanasan sa pagiging magulang. Sa pag-uusap na ito, si Twilight ay hindi lamang gumagawa ng isang paunang pagsusuri sa pagkatao ni Desmond, ngunit pinaalala rin ni Desmond ang kanyang pangalan. Ang karanasan ay nagbibigay ng kumpiyansa kay Twilight at nagsimula siyang magplano ng kanyang susunod na hakbang. Naiulat ni Damian ang kanyang kamakailang pag-aaral kay Desmond dahil sa ugali ni Twilight. Matapos matanggap ang papuri ng kanyang ama, siya ay nasasabik at nais na makakuha ng higit pang Stella Stars sa kanyang pag-aaral sa susunod na pag-aaral, habang si Anya ay natutulog sa bahay. Marahil ang mga minamahal na bata lamang ang hindi kailangang magsikap na humingi ng papuri. Dito na ang pagtatapos ng season na ito. Nagsimula ang season 2 matapos tapusin ang isang armadong militanteng grupo, nakipag-usap sa telepono si Yor sa kanyang amo para kumpirmahin ang pagtatapos ng kanyang misyon. Ang susunod niyang plano ay bumili ng gatas at itlog para kay Lloyd bago umuwi. Tingid sa kanyang kaalaman, ang isa sa kanyang mga target, bagaman malubhang na sugatan,
ay nakatuon sa kanya ng baril at nagpaputok ng isang shot. Samantala, pabalik sa bahay, nanunood sina Lloyd, Anya at Bond ng isang ulat ng balita sa TV na nagdedetalye sa pagkamatay ng mga miyembrong kabilang sa Red Circus, isang radikal na organisasyong terorista. Si Anya, na hindi interesado sa balita, ay humiling na lumipat sa panunood ng mga cartoons. Sa una, nag-aalangan si Lloyd, ngunit pinagbigyan niya ang mga kahilingan ni Anya dahil lumuluha ito at masayang binago ang channel sa Spy Wars. Sa pagbabalik ni Yor na may dalang mga pinamili, binati siya ni Lloyd, ngunit nababahala siya nang makita ang iritadong ekspresyon nito. Tingid sa kanyang kaalaman, itinatago ni Yor ang katotohanan na siya ay nabaril sa puwet, na nagpapaliwanag sa kanyang pagniwi ng sakit, na iniwan si Anya sa pagkabigla. Siya ay dumiretso sa kama, habang si Lloyd ay nagkakamali na naniniwala na siya ay nabalisa tungkol sa mga gawain, determinadong gumawa ng mga pagbabago at umaasa na siya ay bumuti sa umaga. Sa pagsapit ng umaga, hindi bumuti ang kalagayan ni Yor. Kung tutuusin, parang mas problemado pa ang ekspresyon niya. Determinado na pasiglahin ang kanyang araw, nagpaabot si Lloyd ng imbitasyon para sa isang date. Ang ideyang ito ay nagpaalala sa isang pakikipag-usap niya sa kanyang mga kasamahan tungkol sa kahalagahan ng pakikipag-date. Nakapagtataka, pumayag si Yor sa outing, na naglalayong isagawa ang papel ng isang babaeng may asawa. Si Anya, na sabik na sumali, ay nahaharap sa isang nakalulungkot na pagtanggi mula kay Lloyd, na naniniwala na ang kanilang date ay dapat na isang intimate affair. Inayos niya si Frankie na alagaan sina Anya at Bond habang wala sila, na binayaran siya para sa tulong. Sabik na lumikha ng perpektong date para kay Yor, si Lloyd ay nagsusumikap. Nag-aayos pa siya ng tsuper at nag-brainstorm ng 862 na mga ideya sa date, mula sa pagsakay sa helicopter hanggang sa pagtikim ng alak. Gayunpaman, nililimitahan ng patuloy na pananakit ni Yor ang kanyang mga pagpipilian, at pinili niyang maglakad sa halip na umupo sa isang kotse, na inaalis ang 794 na mga ideya ni Lloyd. Nagsisimula siyang mag-alala na galit pa rin ito sa kanya. Habang naglalakad sila palayo, nag-aalala si Anya sa kanilang pamamasyal. Inaalala ang isang eksena mula sa kanyang karton, iminungkahi niya kay Frankie na maingat nilang sundan sina Lloyd at Yor sa kanilang date. Si Frankie ay masigasig na sumang-ayon, sabik na masaksihan ang mapang-akit na kakayahan ni Lloyd. Magkasama silang nagbabalat kayo habang si Bond ay nananatili sa bahay kasama ang mga laruan ni Anya. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsusumikap na manatiling hindi napapansin, nakita sila ni Lloyd sa loob ng ilang segundo, ngunit piniling magpanggap na hindi napansin upang unahin ang mood ni Yor. Dinala niya siya sa isang department store at nagmungkahi ng isang pares ng masikip na pantalon para sa kanya, na tinanggihan niya dahil ito ay magpapalala sa kanyang pinsala. Patuloy na ini-escort ni Lloyd si Yor sa iba't ibang date spot, tulad ng sa sinehan, sa club, sa pond, sa spa, at sa zoo. Ngunit siya ay nasiraan ng loob sa kanyang maliwanag na kawalang interes. Sa kabaligtaran, nagpupumilit si Yor na tumuon sa date dahil sa sakit. Habang si Lloyd ay nababagabag sa kanyang kawalan ng kakayahan na pasiglahin ang kanyang espiritu, si Frankie ay tumawa sa date ni Lloyd na wala pang pag-unlad, at nagsimula ng ilang mapaglarong pagbibiro kasama si Anya, habang sina Lloyd at Yor ay pumasok sa isang marangyang restaurant. Tinangka ni na Frankie at Anya na sundan sila sa restaurant, ngunit mabilis silang tumalikod dahil sa kanilang casual na kasuotan at edad ni Anya. Nang malapit na silang umuwi, nalaman ng telepathic powers ni Anya ang isang taong kumikilala sa alter ego ni Yor na Thorn Princess. Ito pala, isang waiter na nagtatrabaho sa loob ng restaurant ang nag-iisang survivor mula sa Red Circus Group, ang parehong grupo na pinabagsak niya kanina. Dahil sa pagnanais na maghiganti, nagpa siya siyang ayusin ang hindi natapos. Bagamat alam ni Anya na higit pa sa kakayahan ni Yor na pangasiwaan ang kanyang sarili, nag-aalala siya tungkol sa potensyal na pagkakalantad ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, na maaaring masira ang kanilang pamilya. Sa paghimok ni Anya, nagpa siya sina Frankie at Anya na magtago sa kanilang mga disguise na espiya, at pumasok sa restaurant. Sa restaurant, nag-order sina Lloyd at Yor, kung saan pinuri ni Lloyd ang establishment para sa mga bihirang blowfish na delicacy nito. Tingid sa kanilang kaalaman, ang dating miyembro ng Red Circus ang palihim na nag-extract ng blowfish poison sa isang cocktail glass, na naglalayong gamitin ito para tapusin si Yor.
Samantala, si Anya, na sinamahan ni Frankie, ay dumadaan sa ventilation system ng restaurant, na nakikinig sa masamang balak ng assassin, at hinihimok si Frankie na magmadali. Gayunpaman, huli na dumating si Anya. Sa sandaling inihahain ang may laso na martini kay Yor, iniinom ni Yor ang nakakalaso na cocktail. Ngunit sa sorpresa ng lahat, siya ay nagtataglay ng kahangahangang panlaban sa lason, at ang blowfish venom ay nagpapamanhid lamang sa kanyang pinsala. Ang hindi inaasahang katatagan ni Yor ay pumupuno sa kanya ng kagalakan, na iniwan ang parehong Lloyd at ang Red Circus member na nataranta. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, nagpa siya ang dating Red Circus member na mag-improvise ng bomba gamit ang mga sangkap mula sa storeroom. Nasa labas pa rin si Anya, napansin ng malapit na silid at nawala sa paningin ni Frankie. Habang binibigkas ng dating Red Circus member ang mga hakbang sa paggawa ng improvised bomb, nadulas siya sa isang malaking puddle ng olive oil sa pasilyo, at bumagsak sa isang stand. Pagpasok niya sa silid ng storage, isang balde ng mga bagay ang nahulog sa kanyang ulo. Napansin niya ang isang lalagyan na maaaring magamit, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang lalagyan ay isang bomba. Ang makeshift bomb ay sumabog sa kanya, na nagpapakita na ito ay ginawa lamang na hindi nakamamatay gamit ang mga mani. Si Anya ay humarap sa kanya, binyantaan siyang wag na muling lalapit kay Yor, at paligayahin na lang ang kanyang kasintahang si Catherine. Ang dating miyembro ng Red Circus ay nahimatay sa pagkagulat sa isang mistulang bata na nasa ilalim ng Thorn Princess na alam ang kanyang mga personal na detalye, kaya nagpas siyang mamuhay na lang ng normal. Si Yor, na wala ng sakit, ay masayang nakikipag-usap kay Lloyd tungkol sa pagkain ng restaurant, at naaliw si Lloyd na sa wakas ay natuwa na siya. Si Frankie at Anya ay nagtatago sa likod ng isang palumpong habang pinapanood nila sina Lloyd at Yor, habang si Anya ay ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pagtulong, at si Frankie ay nagtataka kung saan siya nagpunta kanina. Habang pinagmamasdan nina Lloyd at Yor ang night scenery ng lungsod, pinasasalamatan ni Yor si Lloyd sa pagsama sa kanya sa isang date, at umaasa na magagawa nila itong muli kapag wala na siyang sugat. Napansin ni Yor ang isang karnabal, at iminungkahi ni Lloyd na bisitahin nila ito. Tuwang-tuwang iginiit ni Anya na sumabay, gustong sumakay sa Ferris wheel. Kinabukasan, ang nakakamanhid na lason ay nawala, at si Yor muli ay nasa sakit, na nagpapalito kay Lloyd. Habang nakahiga sa sopa, nararanasan ni Bond ang isang pangitain, na napapalibutan ng isang nakakabahala, isang black void. Nalilito sa kahulugan nito, napupunta siya sa ideya na ang isang siyentipiko mula sa Project Apple ay maaaring nasa daan upang tapusin siya. Si Bond habang natatakot, tumitingin sa mga larawan ng pamilya at nakikinita ang kanyang mga mahal sa buhay na nagdadalamati sa kanyang pagkawala, na nag-iisip na siya ay nasisiyahang kontento. Niyakap niya ang kanyang pinaghihinalaang kapalaran, at tumuloy sa silid ni Anya, naghahangad na magpaalam sa kanya. Gayunpaman, abala siya sa takdang aralin at mabilis na isinara niya ang pinto. Si Bond, na nasiraan ang loob, pagkatapos ay pumunta kay Yor, na nagpahayag ng pagsisisi sa pagkalimot na muling mag-stock ng dog food. Dahil kasalukuyang wala si Lloyd dahil sa trabaho, si Yor ang bahala na maghanda ng hapunan ni Bond. Muling binisita ang kanyang misteryosong pangitain, dumating si Bond sa nakakaligalig na paniniwala na ang luto ni Yor ay maaaring ang kanyang pagkamatay. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumabalot sa kanya, ngunit ipinangatuwiran niya na maaari niyang tanggihan ang pagkain. Gayunpaman, isang alaala ang bumungad, si Anya ay mahigpit na nagbabala na maaaring nakamamatay ang isang pagkabalisa ni Yor. Nakikita ni Bond ang galit ni Yor sakaling tanggihan niya ang kanyang luto. Dahil sa maaaring mangyari, sinimulan niya ang isang mabilisan na pagtakas sa buong bahay. Pagkatapos, isang solusyon ang lumitaw, ang maagang pagbabalik ni Lloyd ay maaaring magligtas sa kanya mula sa malagim na kapalaran sa pamamagitan ng paghahanda ng kanyang hapunan. Determinado, binuksan ng aso ng pamilya ang pinto at nagmamadaling tumakas, na iniwan si Yor na naguguluhan. Si Bond ay nakikipagkarera sa Berlin streets, sinusundan ang amoy ni Lloyd. Sa kalaunan, nahanap niya si Lloyd sa labas ng gusali ng Big Born Industry. Ang trabaho ngayon ni Lloyd ay pumasok at kumuha ng sample ng Garulimos, isang bagong truth serum na ginawa ng kumpanyang iyon, ngunit siya ay nagmamadali at hindi niya makuha ang karaniwang impormasyon na kailangan niya para sa isang pagbabalat kayo.
Kaya, ang tanging pagpipilian niya ay ang hindi direktang lumabas. Laking sorpresa ni Lloyd nang magpakita si Bond, at sinabihan siyang bumalik sa bahay, ngunit hindi nakinig si Bond at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Lloyd. Nalilito si Lloyd tungkol sa kung paano nalaman ni Bond ang lahat ng ito, pagkatapos ay naalala niya na ang Bourne Industries ay maaaring konektado sa Project Apple, na nagpapaisip sa kanya na si Bond ay nasa labas para sa paghihiganti laban sa mga siyentipiko na nag-eksperimento sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Dahil doon, hinayaan ni Lloyd si Bond na makasama siya sa kanilang mga misyon. Pumasok ang dalawa sa pasilidad at tumungo sa lab, na maraming locker na may mga gamit sa loob. Isa sa mga locker na ito ang naglalaman ng serum na kanyang hinahanap. Habang hinahanap ito ni Lloyd, may ibang pangitain si Bond. Nakita niyang bumabalik ang mga lab worker, kaya naiwan si Lloyd para pigilan sila, at sinabihan si Bond na umuwi. Nag-alala si Bond at sinabihan si Lloyd na magtago. Bago magtago, nag-iwan siya ng mga tala na nagsasabing wala na ang Gerullimus serum. Nililin lang nito ang mga manggagawa na buksan ang locker na naglalaman ng serum. Sina Lloyd at Bond, na nakasuot ng maskara, ay sumugod sa mga manggagawa at pinatumba sila. Nagpasalamat si Lloyd kay Bond, kumuha ng serum ng Gerullimus, at sinabing makakauwi siya ng maaga. Dahil dito, naisip ni Bond si Lloyd na nagluluto ng hapunan, at si Yor ay masaya para sa kanyang kaligtasan. Tumahol siya sa tuwa. Sa pagsikat ng araw sa umaga, isang alarma sa isang dormitoryo ng Eden Academy ay nagsisimulang tumunog, na pumukaw sa mga residente nito mula sa kanilang pagkakatulog. Dalawa sa mga kasama sa dorm ni Damian Desmond, sina Emil Elmon, at Johan Egeberg, ay hinimok siya na gumising din, na nagpapaalala sa kanya na huwag palampasin ang pagtitipon sa umaga. Nang magtapos ang pagtitipon, pinagmamasdan ni Henry Henderson si Damian, na mukhang pagod na may kapansin-pansin na madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Bilang kinahinatnan ng labis na pagtulog, itinalaga kay Damian ang gawain ng pagtulong sa ina sa dorm sa mga gawain, at hindi siya pinapayagang umalis sa lugar ng paaralan hanggang sa matapos niya ang kanyang mga tungkulin. Sumilip sina Yuan at Emil sa kanto, halatang nag-aalala sa kalagayan ni Damian. Habang tinutulungan ni Damian ang ina ng dorm, dumaan ang kanyang mga kaibigan upang suriin siya. Si Damian, na nagtuon ng husto sa pag-aaral, ay nagnanais na makakuha ng higit na Stella Stars. Si Yuan, gayunpaman, ay nagpahayag ng pag-aalala na labis niyang pinapahirapan ang kanyang sarili. Binanggit nila na plano ng dorm shooter na dalhin ang lahat sa mga pelikula at kumuha ng inihaw na karne sa pagbabalik. Nananatiling determinado si Damian na tanggihan ang alok, mas piniling mag-aral at umaasa na makakuha ng papuri mula sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang sarili. Matapos silang paalisin ng ina ng dorm, sinadya ni Yuan at Emil na magtagal sa mga bulwagan na magulo ang hitsura. Napansin ni Henderson ang kanilang mga kalokohan at nagpasya na disiplinahin din sila, isang parusang nakakagulat na tinatanggap nila ng may sigasig. Nagulat si Damian nang magpasya ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga gawain, na ipinahayag ang kanilang pagnanais na manood ng sine ng magkasama. Bagamat sa una ay iginiit ni Damian na magpatuloy sila nang wala siya, nananatili sila, na nakatuon sa pagtulong sa kanya sa mga gawain. Iminumungkahi pa ni Yuan na magpanggap silang mga Imperial Scholars, na nagbalot sa kanilang mga sarili ng mga kumot na parang balabal. Habang nagsasaya sila, pinagmamasdan ni Henderson mula sa loob, na sinasalamin ang kagandahan ng pagkakaibigan ng kabataan. Si Damian, lumilipad ang pag-iisip, nakatingin sa langit. Ang tagapag-alaga ng paaralan, si Mr. Green, ay mapaglarong tinutukso si Damian tungkol sa pagkakaroon ng hitsura ng isang taong nananabik para sa isang picnic, na mabilis na itinanggi ni Damian. Si Henderson, bilang tugon sa kanilang pagiging mapaglaro sa mga gawain, ay nagpasya na magtalaga sa kanila ng isang bagong gawain, isang field research trip kasama si Mr. Green. Pinangunahan ni Mr. Green ang mga lalaki sa isang kapanabik na pagsakay sa kano, na may planong makarating sa isang lawa para sa isang picnic. Napansin ni Damian ang tila talon, papalapit at aksidenteng nahulog sa bangka. Nang humingi siya ng tulong, sina Yuan at Emil ay sumisid sa kanya, ngunit natagpuan ang kanilang sarili sa parehong sitwasyon. Nagpasya silang hayaan si Damian na matupad ang kanyang mga pangarap, at naantig dito, naantig si Damian.
Pumasok si Mr. Green, na inihayag na ang tubig ay talagang mababaw, na iniiwan ang mga lalaki na pulang-pula ang mukha. Nang maglaon, nagsimula sila ng campfire sa baybayin, at iminungkahi ni Mr. Green na manghuli sila ng ilang isda para sa hapunan. Sa patnubay ni Mr. Green, ang mga magkaibigan ay naghahanda sa pangingisda. Naghanap sila ng pangbitag, at nakatuklas ng mga bulate sa ilalim ng bato, na ikinagulat ni Damian. Pagkatapos ng ilang mapaglarong panunukso ni Nayon at Emil gamit ang mga uod, nagsimula silang mangisda at matagumpay na nakahuli ng isda para sa kanilang pagkain. Habang ninanamnam ang kanilang pinaghirapang hapunan, pinayuhan ni Mr. Green si Damian na ayos lang na magsaya paminsan-minsan. Pagkatapos kumain, dinala niya ang mga lalaki sa Stella Lake, na pumupuno kay Damian ng pag-asa. Pagdating sa kanilang destinasyon, ang mga lalaki ay humanga sa Stella Lake. Ang mga bituin ay sumasalamin sa ibabaw ng lawa, na lumilitaw sa abot-tanaw, kaya naman tinawag itong Stella Lake. Nagulat si Damian na walang aktwal na mga bituin, ngunit kinikilala niya na ang paglalakbay ay malayo sa isang basura. Humiga sila sa lupa, nakatingin sa mga bituin. Habang tinatangkilik nila ang makapigil hiningang tanawin, sinabi ni Emil na ang mga bituin ay kahawig ng asukal na nawiwisik sa kalangitan. Umagalpak ng tawa si Damian, at sumali ang iba pang mga lalaki. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mr. Green na oras na para bumalik, na nagpapaalala sa kanila na magsulat ng isang detalyadong field report. Pagbalik sa dorm, iniabot ni Mr. Green ang kanilang mga ulat kay Henderson. Ipinahayag ni Henderson ang kanyang pasasalamat kay Mr. Green at nagtanong kung pinayagan niya ang mga lalaki na magsaya, na kinumpirma ni Mr. Green. Habang tinitignan ang mga ulat, sinabi ni Henderson na ang ulat ni Damian ay nangangailangan ng higit pang detalye, na pinupunto ang kaiklian nito. Samantala, matapos masubaybayan ang isang iligal na deal, matagumpay na nahuli at naaresto ni Yuri at ng kanyang kapitan ang lahat ng sangkot, na hindi hinayaang makatakas ang isang tao. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yuri ng bagong assignment, ang imbestigahan si Franklin Perkon, isang dating reporter ng pahayagan, na ngayon ay nagsusulat ng mga artikulong may paninirang puri sa Ostanya na inilalabas sa West Talos, at pinipigilan ang kanyang trabaho sa pag-impluwensya sa opinyon ng publiko. Sa kabila ng voluntaryong pagpapahirap sa sarili, masayang tinanggap ni Yuri. Sinuri ni Yuri si Franklin nang hindi nag-iiwan ng anumang detalye ng kanyang buhay sa kanyang mga ulat. Ang tenyente ay humanga, ngunit sinusubukang hikayatin si Yuri na hayaan ang isang tao na pumalit, dahil siya ay straight na ng 2 gabing magkasunod. Matapos gawing halatang kumibo si Yuri bilang tugon sa mga salitang katulad ng kay Yor, sinabihan niya si Yuri na magpahinga. Narinig ni Yuri ang pag-alis ni Franklin sa kanyang tahanan, kaya't siya at ang tenyente ay sumunod sa kanya. Pinagmamasdan nila si Franklin, naghahanap ng mga bagay na isusulat. Inabala ni Franklin ang isang grupo ng mga bata na naglalaro, itinapon ang larwang pistol ng isang bata sa basurahan at kinukunan sila ng litrato na hinuhukay ito. Nang harapin ng mga bata si Franklin, tinatakot niya sila, na ikinagalit ni Yuri. Habang sinusubaybayan si Franklin na isinusulat ang kanyang pinakabagong artikulo, narinig ni Yuri ang isang pag-uusap sa pagitan ng lalaki at ng kanyang ama, kung saan ipinahayag ni Franklin ang pagkadismaya sa pagnanais na gawing mas magandang lugar ang bansa para matirhan nila, at nangangailangan ng pera para lang mabuhay. Ang pahayag ni Franklin ay nakarating kay Yuri, na panandali ang isinulat ang kanyang panloob na mga saloobin ng malakas na si Franklin ay naudyukan ng pag-aalala para sa kanyang pamilya, bago sirain ang ulat at itapon ito. Napagtanto ni Yuri na nakipag-ugnayan si Franklin sa kanyang mga publisher sa kanyang pinagtatrabahuan, ang post office, sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang mga manuscript sa mail. Bagamat tila nag-aalangan si Franklin na ipadala ito, ginawa niya ito, sinelyuhan ang kanyang kapalaran. Makalipas ang 4 na araw, dumating si Yuri at iba pang Triple S agent sa labas ng tahanan ni Franklin, naghihintay na arestuhin ang lalaki. Tinanggap ni Franklin ang kanyang sitwasyon, at nagtungo sa labas upang makipagkita sa mga opisyal. Ipinahayag ni Franklin ang pagpapahalaga sa kanila na naghihintay sa labas, at sinabi sa kanya ni Yuri na walang dahilan para masaksihan ng kanyang pamilya ang kanyang pag-aresto habang nilagyan niya siya ng posos. Tinanong siya ni Franklin kung alin sa dalawa ang tunay na kaawa-awa, ang lumalaban sa paniniil, o ang nagsisilbing aso nito.
Sumagot si Yuri na hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay para masaktan ang kanyang kapatid. Habang dinadala si Franklin, sinabi ni Yuri na mag-a-apply siya para makatanggap ng tulong pinansyal ang kanyang ama, at pinasalamatan siya ni Franklin. Sa punong tanggapan, tinapik siya ng amo ni Yuri sa likod, sinasabing ipinagmamalaki niya ito. Nang tanungin tungkol sa kung kamusta siya sa kanyang bagong trabaho, sinabi ni Yuri na ito ang trabaho para sa kanya, at ipinahayag na isang araw ay mahuli si Twilight. Nang maglaon, dumaan si Yuri sa bahay ng forger kasama sina Lloyd, Yor at Anya sa bahay. Nang tinanong ni Yor kung may mali, sinabi ni Yuri na gusto lang niyang makita ang mukha nito. Nabasa ni Anya ang nasa isip ni Yuri at tinapik siya. Tinapik din ni Yor si Yuri sa ulo at pinuri siya, nagpa siya na gumawa ng ilang tsaa para sa lahat. Tuwang-tuwa si Yuri at masayang sumisigaw para kay Yor, na ikinahihiya niya at binibigyan ng heartburn si Anya. Sa pinakabagong episode ng Spy Wars, si Bondman ay nasa isang misyon kasama ang kanyang partner na si Agent M, na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya habang sila ay lumalayo. Nang maglaon, nakatagpo sina Bondman at Agent M ng isang espiya ng kaaway, na nagbanta na papatayin siya. Niresolba ito ni Bondman sa pamamagitan ng pagwawakas sa hidwaan sa pagitan ng kanilang mga bansa, na nagpapahintulot sa kanya at sa babae na magkasama. Mula sa anak na babae ng isang nuclear scientist, isang teroristang kasintahan, pinuno ng isang masamang organisasyon, at maging ang kanyang landlord, si Bondman ay patuloy na nakakakuha ng higit pang mga interes sa pag-ibig. Sa kalaunan, lahat ng kababaihan ay nagalit at hinihiling na pumili si Bondman ng isa sa kanila, ngunit tumanggi si Bondman. Bilang isang resulta, siya ay brutal na binugbog ng mga kababaihan na lahat ay umalis sa kanya, at iniisip niya na bilang isang espiya, ang panganib ay dumating sa teritoryo. Si Anya, sa panunood ng episode na ito, ay nagkomento na isa ito sa mga lovey-dovey na palabas na maaari niyang pagkwentuhan kay Becky. Sinabihan siya ni Lloyd na huminto, nalilito at naiinis sa pagiging babaero ni Bondman. Sa rooftop ng department store, nakakita si Anya ng malalaking electric plush na hayop na masasakyan, at sinabi niya kay Lloyd na gusto niyang sumakay sa panda. Si Lloyd, sa kanyang walang katapusang pag-iisip, ay iniisip kung gaano sila walang kabuluhan. Ngunit nang magsimulang umiyak si Anya, at sa mungkahi ni Yor, pinasakay siya ni Lloyd sa hayop. Nang sabihin ni Anya na gusto niyang sumakay muli, iniisip ni Lloyd kung paano niya hindi maintindihan ang mga bata. Nang maglaon, nakita ni Anya ang mga tao sa karagatan sa TV at sinabing gusto niyang pumunta doon. Nakumpromiso si Lloyd sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa pool. Habang si Anya sa una ay nagsasaya, naririnig niya ang iniisip ng ibang mga bata na umiihi sa pool, sa kanyang pagkabigla at pagkasuklam. Sa bahay, sinabi ni Anya na hindi na niya gustong pumunta sa pool muli, at nalilito na naman si Lloyd. Sa boy dormitory ng Cecil Hall, gumising sina Yun at Emil para magtipon. Naaalala ang huling pagkakataon, pumunta rin sila para gisingin si Damian, ngunit gising na si Damian, na nagising isang oras na ang nakalipas para mag-aral. Sinabi niya na ang huling pagkakataon ay isang nagkataon, na nagpahanga sa kanyang mga kaibigan. Sa bahay ng forger, desperadong sinubukan ni Lloyd na gisingin si Anya, para hindi siya makaligtaan ng bus at malate, nag-aalala na makakakuha siya ng Tony Trust Ball para sa napakaraming pagka-late. Gayunpaman, tulog na tulog si Anya para bumangon, at na-late siya. Mag-like at mag-comment kung nagustuhan mo ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga anime recaps. Salamat sa panunood, ingat ka idol.